Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Fiesta po. Para namang hindi happy. Happy ba kayo? O dapat pinapakita natin yung happy. Sige, batiin natin ng Happy Fiesta ang bawat isa. Siguro nagtataka kayo, no? Bakit ngayon yung piyesta ni San Lorenzo Ruiz? Kailan ba talaga ang piyesta ni San Lorenzo Ruiz? Sino nakakaalam? Bibigyan ko ng 10 pills. Hindi, sino po nakakaalam? Kailan ang date ng kapistahan talaga ni San Lorenzo Ruiz? Dapat alam natin to. First natin siyang santo. Siyang the first saints of the Philippines. Kasi dalawa na ho ang saints natin. Isa si San Lorenzo, ikalawa sister, sino? Hindi kita naintindihan kasi may mask ka. Tsaka, very good sister. O, kailan nga ang kapistahan ni ano? September 28. O, remember that, ha? O, kasi next week, tatanungin ko ulit kayo. Kasi hindi natin dapat kalimutan yon. Kasi kung nakakalimutan natin ng mga dates, o, paano yan? Alam niyo ba birthday ng mister nyo? Sino may asawa rito? Baka pati naman yung birthday ng mga mahal nyo sa buhay, hindi nyo alam. So, important po yun sa ating lahat. Kasi po, nilalagay po yan sa kalendar ng simbahan. No? Itong mga dates na ito. Kasi kung ipagdiriwang natin siya sa 28, hindi tayo magkikita-kita. Kasi ordinary day yun. Kaya in advance natin po. Kaya pati sa linggo, ipagdiwang din natin yung kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Okay na ba? Kasi kung sa October pa naman, next Friday, malayo nang masyado, di ba? Dapat September eh. Ayan. Tapos na. Pero dapat pagsaluhan natin yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay napakahalaga po. Lalo na po kapag pagdiriwang ng banal na misa. Kasi di ba, sinasabi natin, dalawang bahagi ng banal na misa. Anong first part? Sacrament of the Word of God or liturgy of the Word. O yung second part, umakyat na yung pari doon sa altar. Ano na? Liturgy of the Eucharist. O Eucharistia na yon. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ano yung narinig natin sa Ebanghelyo? Hindi nyo natandaan? Kailangan natandaan nyo kung ang kamay mo ang... Di ba? Parang sapul tayo lahat dun eh. Kung ang kamay mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, o di ba ang sakit? Kung yan ay isa sa buhay sa atin, lahat tayo, halos lahat siguro lahat tayo, putulang kamay. Mga hindi lang isa. O kung ang paa mo ang, di lahat tayo, pilay. Kung ang mata mo ang, di ba ho? Dapat tandaan natin yon. Kasi talagang tumutusok sa atin lahat yan eh. Kasi sabi naman natin, di ba? Wala namang perfect na tao. Lahat tayo nagkakasala. At iba-iba yung dahilan ng ating pagkakasala. Iba-iba ang nagiging simula ng ating pagkakamali. At yung mga nabanggit na parts of the body, yan talaga ang pinagmumulan. Pero, hindi ganoon ang Diyos. Hindi ganyan sabihin na natin, kabigat magparusa ang Diyos. Yan ay paalala lang po sa ating lahat na sana tayong lahat na tinawag ng Diyos. Kasi tinawag na po tayo ng Diyos eh. Saan tayo tinawag ng Diyos? Ano yung calling talaga natin bilang mga Kristiyano?
Di ba ho nabinyagan kayo? Sino ho nabinyagan? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas, hindi pa nabinyagan. O ano yung pinagagawa sa atin bilang mga binyagang Kristiyano o Katoliko? Ano po? Magpahayag. No? Isa yan sa mga gawain natin bilang mga propeta. Sabi kasi ng first reading, no? Sabi niya, nakita po namin ang isang taong nagpapahayag o nagpapalayas ng demonyo. Hindi natin siya kapanalig. Pinagbawalan namin siya. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Huwag niyong pagbawalan ang sino mang nagsasabi at nagpapahayag ng mabuti sa pangalan ko ay kapanalig natin. Kasi kung tayong lahat po na nabinyagan, gagawin lang natin ang ating mga gawain o misyon sa buhay, palagay ko, hindi na ho kailangan mag-preach ang pare eh. Hindi na po. Kaya lang naman ho nag-homily o nagpipreach o nangangaral ang pare para ho sa ating mga nakikinig. Para kapag narinig nating lahat yung salita ng Diyos, yung challenges niya sa atin, yung hamon, pag yan ay naisabuhay na ng bawat isa, palagay ko po, napakasaya na ng buhay Kristiyano. Ngayon, kung hindi natin gagawin, ito po yung paalala. Baka marami tayong pagkakamaling ginagawa kaysa gumawa ng kabutihan. Di ho ba? Kasi kung lahat mabuti ang ginagawa natin, hindi na tayo matatakot na putulin ang kamay, ang paa, tanggalin ang mata, tenga, etc. Sabagay, sabi nga ng isang kwento, ang isang tao raw, kahit itali mo, lalaban pa rin yan. Kasi may paa pa. Sisipain ka pa niyan, di ba? Pag tinali mo yung kamay at paa, meron pa yan. May dura pa yan. Duduraan ka yan. No? Pag sinara mo yung bibig, meron pa rin. Nasa isip, papatayin ka na rin niya. So, ibig sabihin yung kasalanan, hindi lang sa act nangyayari, sa action. Even in the mind of the people. Diyan ho talaga nagsisimula yung kasalanan. Ngayon, kung aware tayo sa ating tawag bilang mga propeta o bilang may isang misyonero, sabi nga ni Cardinal Rosales, siguro naman kilala niyo si Cardinal Rosales, yung dating Archbishop ng Manila, si Gaudencio Rosales, sabi niya, alam niyo kung ang mga Pilipino, saan man sila naroroon, kasi ngayon ay, linggo ng mga seafarers, mga seamen. Sabi ni Cardinal, ang mga Pilipino, kahit saan sila naroon, sa Kuwait, sa Saudi, dala-dala nila ang buhay pananampalataya. Yung pananampalataya sa Diyos, dala-dala nila. Kaya kita nyo, nandito kayo. Yan ay pagpapatunay na tayo ay merong pananampalataya sa Diyos. Kaya lang, we have to be consistent. Hindi lang dapat magsimba. Dapat pagkasimba natin, anong gagawin? Matutulog. Bawal matulog kapag nagmimisa. Paano mo maisasagawa at maisasabuhay ang mga salita ng Diyos kung tutulugan mo si Lord? Tingnan natin ang katabi natin. Nakadilat ba? Pero nakadilat, saan nakatingin? Baka nakatingin nga sa akin, iba naman iniisip. Baka akala nyo, pagkain ako. No? So, ibig sabihin, gising ang diwa, gising ang kalooban sa ating pagdiriwang para nagigising tayo sa katotohanan
na meron tayong dapat gampanan sa buhay pananampalataya. Kung kikilos lang ho tayo bawat isa, yun nga lang ang nagiging problema. Pag kumilos yung isa, halimbawa, di ba, nagnanawagan yung ating kapatid dito, sinong gusto magpahayag ng salita? Sinong gusto maglingkod, magbigay ng communion? Tapos pag may nag-apply, sasabihin ng iba, bakit siya nag-apply? Di ba, ang daming ginagawang yan? Nagiging judgmental na tayo. Bakit siya nagpapahayag ng salita? Di ba rin yan? Bakit? Wala ho bang chance magbago ang tao? Wala ho bang chance na ang tao kapag siya'y tumugon sa Diyos sa paglilingkod, sa pagpapahayag bilang propeta, wala ba siyang chance na maging bahagi ng ministry? Ito yung katotohanan ng salita ng Diyos kanina. Nagiging judgmental kasi tayo sa ating kapwa-tao, which is hindi dapat ganon. Kailangan meron din tayong tiwala sa bawat isa. Meron din tayong yung tinatawag na pagpapatawad sa mga nagkakasala. So, yan po yung lahat ng isinabuhay ni San Lorenzo Ruiz. Na dinig natin yung kapirasong talambuhay niya. Ano ho ba talaga si San Lorenzo? Ano ho ba talaga yung kanyang buhay? Yun nga ang nakakaantig ng kami mga pare, na-challenge ko kami. Biruin niyo ang first saint ng Pilipinas, hindi pare, hindi religious, kundi isang may asawa, may pamilya. Dapat na-challenge din po tayo. Kayo po. Hindi pala imposible na balang araw, isa sa inyo ay magiging susunod sa yapak din ni San Lorenzo Ruiz. May asawa ka man o wala. Ang kailangan lang ay maging tapat sa Diyos. Yung lahat ng binanggit natin kanina, nasa buhay yan ni San Lorenzo. Hindi lang nabanggit po sa talambuhay niya eh. Pero nasisiguro natin na siya ay isang tapat na alagad ng Diyos. Kasi naging sakristan po siya eh, sa Binondo. Alam niyo yung Binondo? Yung bilihan ng hopya na masarap. Ano nga yun? Di ba alam niyo, ang bitin. Kasi pag galing ka sa Pinas, iuwi mo pa rito, di ba, sa Kuwait? Tapos kakainin mo pa rito, yun, Di ba? Yun ang kanyang pagkatao. Ordinaryong tao lang si San Lorenzo o si Lorenzo nung siya'y nabubuhay. Nagkataon lamang na siya ay nakasama papunta saan? Sa Japan. Hindi para Japayuki. Pumunta po siya roon dahil may dahilan yung pagpunta niya roon sa Japan. Kasi nga napagbintangan siyang pumatay ng tao, which is naniniwala ang mga pare na Dominikano, wala siyang kasalanan. At doon po nangyari yung pagiging martir ng mga tao, ng mga pari na iyon at si Lorenzo. Ano ang kanya naging Naging, anong tawag doon? Slogan. Nung siya, alam niyo paano siya namatay? Ibinitin siya patiwarik. No? Una yung ulo sa baba. At habang siya ay nilulunod sa balon, anong kanyang sinasabi sa kanya? Itakwil mo ang iyong pagiging Kristiyano. Anong sinabi niya? Yung kinanta ba kanina? O ano yung kinanta kanina? 1,000 mang buhay mayroon ako. No? Iaalay ko pa rin sa Diyos. Kaya yun po yung naging dahilan ng kanyang pagiging banal at santo. Imagine, wala naman siyang ginawang iba na dakila. Kung masasabi natin,
Hindi rin siya nag-aral wala siyang talino. Ang alam niya lang talaga yung naging eskribano siya. Alam niya yung eskribano, yung nagsusulat siya ng mga magaganda, ba, 'di ba? Sa certificate, mayroong magagandang letters. Yun ang ginagawa niya. So, ibig sabihin, kahit yung simpleng pamumuhay lang natin, pwedeng maging susi sa ating kabanalan. Ang kailangan lang natin, maging tapat tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa ating mga gawain, sa ating mga misyon sa buhay. Magulang ka, gampanan mo ang pagiging magulang mo. Anak ka, anak tayo ng ating mga magulang, gampanan natin yung pagiging mga anak natin sa ating mga magulang. Nagtatrabaho tayo, gampanan mo ng may pagmamahal ang trabaho mo, ng may katapatan. Sapat na yan sa mata ng Diyos. At ito po ang ating ginagawa sa araw-araw, dapat at isinasabuhay. Pasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan tayo ng isang regalo ng isang banal na tao. Simpleng tao. San Lorenzo Ruiz na naging halimbawa ng buhay Kristiyano. Happy Fiesta rin po ulit sa inyong lahat. Sige, batiin natin ulit ang ating mga kapatid ng Happy Fiesta. Nabakunahan na ba kayo lahat? Sino nabakunahan na? Tanggalin na ang mask, ngayon lang. Tapos, batiin niyo. Nang may ngiti. Hindi na kayo siguro magkakahawahan yan. Ngayon lang. Tapos balik niyo ulit. Baka makita tayo sa TV. Maipasara pa yung simbahan natin. Happy Fiesta, no? Happy Fiesta.